Jinggoy, himas rehas na naman. Majority senators, ayaw magtrabaho? Anong mangyayari when your reputation precedes you at kahit yung mga kapartido at kasamahan mo, even yung kapatid mo, have to laugh at magbiro at your expense dahil sa iyong pangit na imahe na it's a thinker to even believe na nakasungkit ka pa ng boto para makapasok sa Magic 12 ng Senado. Senator JB Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at 9:09. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Nakakulong na sa piitan ng payatas ang ating butihing The Bad One Senador, Jinggoy Estrada. Nakakulong siya sa kasong plunder kaugnay ng alleged kickback sa ilang flood control projects na umabot ng tumataginting na 573 million pesos. This will be his third time being arrested since 2001 sa mga alegasyon ng korupsyon at kasong plunder, with the first one noong EDSA 3 laban sa kanya at amang si Erap over weteng. He was acquitted sa plunder dahil hindi na-prove beyond reasonable doubt ang kanyang guilt, marking his first of 2 victories laban sa kasong plunder. Weather lang yan. Kita mo yung nagpakulong sa amin ni Bong Revilla? Ayun. Init na rin sa kulungan niya. Buti nga. Ang tanong na lang is, makakatakas ba siya sa pangatlong ito? Which, the odds of Sara Duterte being the president for the 2028 is increasingly more likely. Noong 2013 naman, pumutok ang PDAF o Pork Barrel Scandal kung saan allegedly gumagamit raw sila ng mga peking NGO with the queen of it all, Janet Lim Napoles. Pero alas, hindi pa rin siya natuluyan sa kasong plunder. I mean, at least nakasuhan siya ng tuluyan, found guilty of indirect bribery as he hides behind the excuse of nagamit ang pangalan ko or naging pabaya lang sa pagpirma, pero there is no malice sa aking pagpirma at pagbigay kay Janet Lim Napoles ng milyones na kontrata sa kanyang mga NGO na nakurakot. He joins his old kakosa sa dating plunder case ng pork barrel scandal noong 2013 na si failed Senate re-electionist Bong Revilla sa payatas over similar charges. I think magandang reunion opportunity ito sa kanilang dalawa. Ang nakakatawa or actually nakakainis lang, hindi pa ako pinapanganak, nakasuhan na siya ng plunder. Hindi pa ako tumutungtong ng high school, nakasuhan na naman siya ng plunder. Ngayon, I'm a legal adult. Gagraduate na ako sa August ng kolehiyo. Nasa kulungan na naman siya. Nagpa-presscon muna siya complete with this entourage ng pamilya at minority na nagsisiiyakan dahil hindi raw nila naiintindihan kung ano nga ba talagang nangyayari. Di ba, like, ang dami nangyayari, hindi ko alam nangyayari. First off, is that really your script? It's not really that believable. May God bless Senator Jinggoy and his family. Naiyak po kayo, ma'am. Naiyak po kayo. Pero at least he's one thing better than Bato. Kasi ang sabi niya, he will not seek refuge sa Senado.
hindi siya magkukulong sa Senado. Susuko siya right after the press con. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Sinabi rin niya na nililigawan daw siya ng Senate minority kapalit ng pag-uurong sa lahat ng kaso laban sa kanya, but he stayed with his own conviction at ideals, or I guess I don't really know kasi 3 beses na siya nag-stick sa kanyang conviction at ideals para sa independensya raw ng Senado. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. After the press con, dumating si John Vic Remulla para arrestuhin si Jinggoy as Alan Peter Cayetano tries to calm him down like, teka. Sana naman sa labas na hulihin at posasan si Jinggoy bago arrestuhin. Because it was never done before na aarestuhin sa loob at poposasan sa loob ng Senado ang isang senador. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, that's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na naman. Pumayag ka na right outside the door. Right outside the door. Pero ang banat naman ni John Vic, you lost that privilege nung nakatakas si Bato sa Senado despite Bato being assured na hindi siya aarestuhin habang nasa loob at under the Senate protective custody at habang under siya ng Senate protective custody, which is admittedly maangas sa sagot.
Kaso nga lang, you're too little too late kasi nakalis na si Bato. Hindi mo siya hinuli. You just consulted him. Pero that's besides the point. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na ang make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.